Kami po ay taos sa puso nagpapabot ang aming taos sa pusong pakikiramay po sa buong sambahayan ng aming kapatid, beloved Manong Junior. Kasi nakasama rin namin siya. Talagang pag nakikita kami, minamahal, welcome na welcome po kami rito. Amen. At nakakalungkot sapagkat nabalitaan namin ay sa makabilang buhay na po siya. Amen. Kaya sa oras ito, minamahal, tayo po ay makinig. Yung patutuo ng ating mga kapatid kanina, patungkol po sa langit at impyerno. Minamahal. Makinig po tayo mga minamahal, lalo sa mga mahal sa buhay, ang ating yumaong kapatid na hindi po masabi natin hindi niya na seryoso ang paglilingkod niya sa Diyos. Amen. Ecclesiastes 9:5, kindly pakibasa. Praise the Lord. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 9, versikulo 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa paman silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Praise the Lord. So, ang ating pag-aaralan, minamahal, yung pong 5 bagay na dapat natin gawin habang tayo nabubuhay. 5 nga banag nga aramiden tayo. Ano ti Ilocano di habang apaman sibibiyag tayo. Amen. Purihin ang ating mahal na Pinoon. Minamahal, ang paksang ito ay hindi po para sa patay na, kundi para sa atin na buhay pa. Amen. So may 5 bagay na dapat natin gawin habang tayo nabubuhay pa. Una, minamahal, yung salitang serve the Lord. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Yung mahal sa buhay, ating bilang Mr. Chudora, kanyang patutuo kanina, siya po ay nag-attend na rin po sa Jesus Crusade. Patunayan, nagpabautismo pa siya. Mga 1 beses, 2 beses yata siyang nakadalo. Pero hindi po siya nagpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Bakit? Mayroon kasing hadlang, minamahal. May hadlang sa paglilingkod sa Diyos. Kung bakit hindi siya nakapaglingkod sa Diyos. Alam niyo po ba yung mga hadlang, minamahal? Yung buhay sanlibutan. Amen. Kumbaga sa minamahal, parang hindi pa sila nagsawa. Sabi nga nila, minamahal, parang ayaw pa nilang iwanan yung buhay sanlibutan. Nandyan yung kasalanan, nandyan yung buhay sanlibutan, bisyo, lahat ng bagay dito sa mundong ito na parang yun ang nagbibigay kagalakan sa tao. Kapag naglingkod ka sa Diyos, parang ang OA pag naglingkod ka sa Diyos. Kasi nga, wala nang bisyo, di ba? Tatalikuran mo na. Yung iba, yun ang hadlang para hindi sila makapaglingkod sa Diyos. Kasi pag naglingkod ka na sa Diyos, dito sa Jesus Crusade, minamahal, ay iiwanan mo na yung buhay makasalanan, iiwanan mo na yung buhay sa libutan. Katulad na yung abang lingkod. Dati rin po akong chain smoker. Sa edad na 13 years old, ako chain smoker na. Ako po ay marijuana addict na. Ako po ay alcoholic na sa pag-inom ng alak. Problema kami, 5 kami magkapatid. Pero nung kami makakilala sa Malpinoon at nagpabautismo at naglingkod sa Diyos, eh talagang tinuloy-tuloy namin paglilingkod sa Diyos. Kaya ako po yung magta-32 years na rin po sa ating Malpinoon. Totoo po yung sinabi natin bila Mr. Chudora, yung kanyang naranasan sa paglilingkod, naranasan ko rin, minamahal. Talagang kahit umuulan, papaulan kami sa dako ng Marikina. Kasi minamahal, sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan talagang totally surrender ka sa Panginoon. Talikuran mo na. Kaya sabi nga ng Isaiah 60 verse 12, ang hindi maglilingkod sa Diyos
ay pupuksain. Basahin natin Isaiah 60 verse 12. Dito po sa Isaiah, Kapitulo 60, versikulo 12, mga minamahal. Sapagkat yaong bansa at kaharian na hindi maglilingkod sa iyo ay mamamatay. Oo, ang mga bansang yaon ay malilipol na lubos. Yung mga hindi maglilingkod sa mga lapinom, may sakit ka, di ka pa maglingkod sa Diyos, di habang buhay mo. Kung gusto mo humabang buhay mo, bumalik ka sa karamdaman mo, maglingkod ka sa Diyos. Kasi pag di ka pa naglingkod sa mga lapinom, puspos ka ng bisyo, hindi hahabang buhay mo, mamamatay ka sa sakit mo, mamatay ka sa bisyo mo. Pero pag naglingkod ka sa Diyos, kung ikay tinataningan na po ng doktor, sabi ng doktor, 1 buwan na lang ang buhay mo, baka abutin ka pa ng 20 years, katulad na nagpatuto kanina. Inabot pa ng 20 years ang buhay ni dinugtong na malbinoon sa kanyang bunga. Biro nyo yan, minamahal, 20 years, napakahaba na yan, minamahal, amen. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pangalawa, minamahal, na dapat natin gawin habang tayo nabubuhay, yung tayo maging ready, maging handa. Sa banal na kasulatan, meron pong isang mayamang magsasaka na tinawag ng Diyos na mangmang. Ang pinaghahandaan niya, minamahal, yung mga bagay na material dito sa mundong ito. Nag-impok siya, kumbaga sa panahon natin ngayon, marami siyang bangko. Doon niya nilagay lahat ng kanyang pera sa lapi. Pero hindi na napaghandaan yung darating na kamatayan. Yun po ang dapat nating paghandaan. Dahil hindi naman natin madadala yung ating mga kayamanan o material na bagay. Wala tayong madadala. Hubot-hubad tayong lumabas sa bahay bata ng ating ina, babalik din tayo hubot-hubad. Kahit ipasama pa sa iyo ang lahat ng gamit mo. Pag ililibing ka na, di ba? Ito nung matayag, ipayag to, ipatugot yun to, digiti gamgamit ko ha. Lahat na, iba, gamit na lahat. Motor, ipasama na lahat. Nandun lang yung motor, nandun lang yung gamit niya sa kwan. Kahit hukayin mo, nandun pa rin. Wala siyang madadala, minamahal. Lamo-lamo tayo nagsubli. Awan ti may tubig. Kaya yun ang paghandaan natin, yung darating na kamatayan. Kaya nga sabi ng Biblia, alam ng buhay na sila'y mamamatay. Itong mangmang ito sa Biblia, sa Lucas 12:15 hanggang 20, isulat nyo na lang. Ang pinaghahandaan niya, yung pagpapakayaman. Kumbaga sa panahon natin ngayon, hindi lang pagpapakayaman, mag-aaral, pagkatapos mag-aaral, magtrabaho, hanggang pag nakapagtrabaho, mag-iipon at mag-iipon. Amen. Hindi niya namamalay isang araw habang nagbibiyahe, na-aksidente, patay. Lahat ng kanyang pinag-ipunan, wala. Pinag-agawan lang ng kanyang mga mahal sa buhay na naiwan. Amen. Yung pa ang dahilan kung bakit nag-away-away sila. Amen? Amen. Nagpapatayan pa sila dahil lang doon sa iniwan. Amen. Masaklap. Wala palang naiwanan. Amen. Wala palang naiwanan. Wala ka nang naipon, wala ka nang napundar dito sa mundong ito. Tapos sa langit, wala ka pang napundar sa langit. Sa impyerno ka diretso. Kasi pag naglingkod ka sa Diyos, pag naghanda ka, nag-impok ng kayamanan sa langit dahil sa paglilingkod mo, imbes na ibisyo mo yung mga kinikita mo, ibinibigay mo na lang sa Panginoon, nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Amen. Pagdating mo doon, pag panahon na kunin ka ng Panginoon, sabi nga, nakahanda na yung mansion mo. Meron ka ng bahay doon. Amen. Yun ang masaklap wala kang bahay dito sa lupa. Pagdating doon sa kamatayan, mapunta ka pa sa impyerno, ang hirap sa impyerno. Totoo ang impyerno, minamahal. Amen? At pangatlo, minamahal, yung tinatawag na do good. Gumawa tayo ng mabuti habang tayo nabuhay. Anong sabi ni Ecclesiastes 3:12 at Salmo 9:17? Ecclesiastes 3:12 at Salmo 9:17. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 3, versikulo 12. Nalalaman ko na walang maigi sa kanila kaysa magalat at gumawa ng mabuti
habang sila'y nabubuhay. Tingnan niyo, minamahal. Habang nabubuhay, gumawa ng mabuti. Dahil sabi ng Biblia, kapag ikay gumawa ng masama, ang masama ay matatapon sa impyerno. So gumawa ka ng masama, buhay ka pa, sinusunog ka na sa impyerno. Pero kapag ikaw gumawa ng mabuti, sabi nga, patay ka na, nagsasalita ka pa. Amen. Amen. Anong ibig sabihin ng patay na nga, nagsasalita pa? Ibig sabihin, yung mga taong nakakita sa'yo nang nabubuhay ka pa, ayan, yung tao na yan, dating lasinggero yan. Yung tao na yan ay dating sabungero yan. Lahat ng ero nasa kanya. Amen? Lasinggero, sabungero, babaero, lalakero. Hindi lang sa babaero, lalakero pa. Yung pala, bakla minamahal. Oh. Pero nung nakilala niya ang Diyos sa Jesus Mercy, nagbago ang kanyang buhay. Wala na siyang ginawa kundi mag-attend ng 3 times a week, Wednesday, Friday, Sunday. O kahit pinagtatawan, kahit sinasabihan si Raulo na, hindi niya pinapansin. Ayun ang magandang nagawa mo sa mahal na Pinoy. Hindi mo pinansin yung mga masama na sinasabi sa'yo. Kasi hindi ka maliligtas ng mga salita ng mga tao na kung magpapadala ka lang doon, ay hindi ka maliligtas. Kaya magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Kaya sabi nga, ang hirap gumawa ng mabuti, mahirap din gumawa ng masama. Amen. Gumawa ka lang ng mabuti, kaya nagtitiis kami. Kaya nagtsatsaga kami, kahit bumaha, bumagyo. Tinitiis namin yan. Kami sumasamba sa Panginoon. Never na namin inisip na balikan ang dati naming buhay na paggawa ng masama. Amen. Saksi naman kayo, minamahal. Beloved Sister Yuli, dating nung uso pang waiting, ang hawak niya, ballpen at papel. Pero never yata siya nakapatama nung araw. Amen. Pero grabe ang kanyang pagsusumikap, magpataya. Ngayon, anong hawak niya nga? Ballpen at papel, sinusulat ang mga bersikulo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Yun ang pinakamagandang, pinakamabuting nagawa mo sa buhay mo. Kaya pag dumating ang panahon, mamatay ka, patay ka na, nagsasalita ka pa. Yung mga taong nakakilala sa iyo, pinag-uusapan ka. Dati yan, napakasamang tao yan. Amen. Kahit inuusig namin yan, kahit pinag-isipan namin si Raulo na yung kapatid namin yan. Amen. Pinagtatawanan namin, pero never namin nakitang gumawa siya ng masama sa amin. So patay ka na, pinag-uusapan ka pa. Nagsasalita ka pa. Amen. At ang pang-apat, minamahal, na dapat natin gawin habang nabubuhay, yung salitang praise the Lord. Purihin ang Diyos. Anong sabi ng Psalms 150 verse 6? Basahin mo sa English Tagalog, bilang Brother Derek. Sa Psalms 150 verse 6. From the book of Psalms, chapter 150, verse 6. Let everything that hath breath praise the Lord, praise ye the Lord. Dito po sa Tagalog, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Oh, habang adape angis mo, dayawon ni Apo. Agyaman ka ti Apo. Amen. Kasi nung tay kanto, namon to marami dun tagyaman. Kaya sabi nga ng mayaman, nakita ng mayaman yung nagpupulot ng basura, mahirap. Anong sabi ng mayaman nung makita niya yung mahirap na nagpupulot ng basura? Sabi niya, thank God, I'm not poor. Yeah. Yung mahirap naman, habang nagkakalkal ng basura, may nakita siyang itinatakbo sa ospital na may sakit. Anong sabi ng mahirap? Thank God, I'm not sick. Papasalamat sa kahit mahirap ako, wala akong sakit. Yung may sakit naman, nandun sa ospital, habang nagpapagaling, mayroon pong idinaan sa harapan niya, nasa yung stretcher, naabungan ti kumutan, natay gaya mo, ipanda yung morgue. Anong sabi ng may sakit na nagpapagaling? Thank God I'm not dead. So only dead people cannot thank God. Yun lang patay, yun ang hindi makapagpasalamat sa Diyos. Makapagpasalamat pa ba siya? Patay na siya, minamahal. Kaya habang may hininga pa tayo, habang buhay pa tayo, minamahal, pumunta tayo sa gawain ng Panginoon. Doon tayo magpasalamat, magpuri sa mahal Pinoon. Amen. Instead na pumunta ka sa araw ng linggo, so saan-saan, sa mga walang kabuluhang bagay, nasasayang lang, gastos lang, nasasayang lang sa mga walang kabuluhang bagay, pupunta ka sa gawain ng Panginoon.
magpasalamat ka sa Kanya, buhay ka pa. Amen. Yung iba, hindi nga marunong magpasalamat eh. Diba? Ang daming mga paalala ang Diyos sa kanila. Baka yung mga nangyayari sa atin eh, paalala ng Diyos yan para panahon na para maglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Kaya yung mga nangyayari ito, may mga namamatay, yan ay reminder ng mga Pinoy sa atin Amen. na ang kamatayan ay hindi natin kayang pigilan. Amen. Mayroon ngang tumutuklas kung paano humabang buhay ng tao. Nagagawa nila mapapahaba dahil sa teknolohiya, sa siyensya. Pero ang hindi nila kayang magawa ng solusyon, yung pigilan ang kamatayan. Amen. Dahil kahit malusog ka ngayon, nakaupo ka lang dyan, ang lakas-lakas mo, ay mamaya, wala ka na palang hininga, wala ka ng buhay. Amen. Kagagaling mo lang doon sa kusina, kumain ka lang. Pag upo mo, walang ka lang ng hininga. Kasi hindi naman dahil sa kinain mo o yung mga nangyayari, kundi ang Diyos talaga ang nagtatakda. Amen. Ada talaga appointed time, appointed day. Hantay ng ibaga nga, atidog patibiyag ko, nasalong ata mo, tawag sakit ko. No, oras mo nga alain na katiapon, ay tudingan. Kaya nga, my birthday. Huwag lang yung birthday, birthday lang. Kapag namatay ka, may death anniversary ka pa. Diba? Doon lang ina-anniversary. So, ang maganda, yung habang tayo may buhay, maglingkod tayo sa mahalapin. At ang panglima, minamahal, insure your life to God. Insure your life to God. Isiguro mo ang buhay mo sa Diyos. Kaya may tinatawag na life insurance. Dahil alam ng buhay na sila ay mamamatay. Amen? Lahat. Sasalihan. Mga insurance. Para pag namatay ako, wala nang problema. Amen? Pero may malaking problema eh. Kapag di ka naglingkod sa Diyos, pag namatay ka, kahit gaano pa yung lahat ng insurance pinasukan mo na, ay wala ka namang kasiguraduhan sa buhay na walang gan, ay hindi mo naman isiniguro ang buhay mo sa Panginoon, yun ang mahalaga. Isiguro mo ang buhay mo sa... Tignan nyo yung nasa cross. Habang nasa cross siya, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alam niya nang mamamatay siya. Yung ipako sila sa krus, yun ay hindi na sila mabubuhay doon. Pupunta talaga sa kamatayan yun. Kaya isiniguro niya ang kanyang buhay sa Diyos. Amen. Kaya minsan yung mga tao ngayon, pati kamatayan, pinoproblema nila. Kaya mag-senior citizen ako para pag namatay ako, may pambili ng kabaong. Kung mamatay ka, ikaw pa ba magproblema po ba pag namatay ka? Sabi nga ng nanay ko ng araw, pag ako'y namatay, balutin nyo na lang ako ng dahon ng saging. Kahabagan naman ng Diyos minamahal. Naiburol naman siya, kahit hindi siya membro ng senior citizen. Siya naman ay membro heavenly citizen. Citizen siya sa langit. Amen. Tumayo tayong lahat minamahal. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon.